ayun na. Slime pala! Slime pala yun! Parang Wala mo naman talaga. Mabango. Ako naman talaga. Relax ko I like it. Okay. Parang bago pa tayo ma-relax ng tuluyan, ano? Kasi mukhang sobra na tayo nag-enjoy. Batiin muna natin ating mga kapatid. Good morning, mga kapatid! February 26, mid-ad na Selem sa wikang Kagayanin. O, ayan, saya na kayo. Babanatin natin ang fun sa ating hinandang mga maagang paandar ngayong Monday. I-stimulate pa natin ang senses sa ating mga kapatid, lalo na ng mga manonood nating mga chikiting. Yes, Jess! Nakaka-improve na nga po ng creativity, nakakapagpa-relax at kalma pa. Totoo, parang nakakalma nga ako. Diba? Ay, kaya naman, hindi na may kakaila kung bakit patok na patok po itong laruan na ito sa mga bata at sa mga kids at heart like us. Sigurado may enjoy ito ng mga babies mo, Mama? Totoo yan. Alam mo, kahit si Lian, Mama, nung bata, grabe, wala kaming ginawa kundi bumili ng slime at gumawa ng slime. Kaya para sa mga mommy at daddy natin dyan, kung gusto natin pagandahin pa ang focus ng inyong mga anak, highly recommended ang bonding sa paglalaro ng slime. Diba? Paano ka hindi makaka-focus dito? Tignan mo naman. Mag-focus ka talaga dyan. Diba? Parang, look. Ayaw. Uy, ang saya ha? Hindi ko alam ha. Parang, First time mo ba? nakakaliw lang talaga. Alam mo yun? Nakakatawa si Maui, sabi niya, first time mo ba? Parang, ano? Ano first time mo? Grabe naman to si Maui, wag ganun mo. Pero kahit sa mga ate at kuya dyan, diba? Hit na hit tong paglalaro ng slime para magturo ng math. Science, pwede rin problem-solving skills yan, diba? Pero of course, quality time din yan sa inyong mga kapatid. Oo. Uy, pwede rin itong kinetic, ha? As in, gusto ko itapon. Kasi yung ginagawa namin noon, tinatapon namin, tapos stick siya sa wall. Alam ko yan, diba? Mami, laro na yan. So, pwede rin yun. Talagang madami kang matututunan dito sa slime, no? Justin. Ito, at syempre, maganda ring bonding, di ba? At ito nga, magandang paandar sa mga events, gaya ng mga children's party, o kahit na ano-ano pang mga get-together, so salo-salo na meron dyan. Yan naman ang naisip na business idea ng nakilala nating Mami. At para mas ibida pa sa kanyang slime bar, narito ngayon si Angel Riza Nierva ng Angel Slime. Pangalan mo Good morning, Angel. Good morning. Galing-galing naman itong business. Good morning sa iyo. Angel, ano ba itong mga ibinida mo sa amin this morning? Ano ba itong mga laruan natin? We have here yung pong mga ready-made na slimes na meron na siyang scents and designs that you can use po. Scents? Ano yung scents na meron tayo? Yes po. Ito po. parang meron ng something inside. Can I open, Yes po, Angel? opo. Ayan, no, look. Very sparkly po. Teka muna, slime ba yan? Slime yan? Nag-level up na ang slime. And we have here another clear slime din po. Tapos, Ay, cute yung clear parang slime ang clear. tawag. At yan siya. cloud slime, a different texture po. And this is Butterbird inspired by the Harry Potter na Oo nga, butterbeer! Ang cute. Pero ano yan, pag nilabas mo, so masisira din talaga. Yes, Kung mababalik mo pa, mamamix pa rin. mamamix na talaga. And if you smell it, it really smells like butter. Wow. Grabe ah. Oo nga. Amoy rin nyo. Tapos meron pang Parang napunta tayo ng Japan ng wala sa oras. Yung butterbeer nila. May Sige, parang patry nga, s'mores patry po, nga. di ba, Mama Angel? Paano naman to? Can you show me kung paano? Kasi may rig ako sa chocolate eh. Mismo. Pero eto, hindi to pwedeng kainin. Correct? Okay, can we try? Is it okay? Yes po, opo. So, I have paano ang sistema? Ganito, kunin ko. Parang totohanan, no? Oo nga. Pagbukas. Parang Sa- yung kakainan. Bawal daw. Sa totoo lang, kanina bago umerang gusto Opo, ko lang dito kumuha. po muna. This is clay. This is what we use as one of our add-ons to design with the slime. So, it looks like parang graham. Yes po. And Ito, then, hindi to kasama. Hindi po. So, Just to paano? separate lang po. And then, there's another add-on po. You put it in the middle. So, balik Okay, tayo. so balik na May rin parang may na. feeling siya. Parang ano siya? Ito yung malo. Malos. Melted marshmallow. Ganyan! Hindi pa pala. Hindi ba? Excited ako. Okay, kasi nga naman wala pang tsokolate. Yes, this will add po yung Ay, hindi slime. lahat. Then, you put it on top. So parang s'mores. Parang Sa totohanan. gilid muna, para may ano. Diba? Bango. Totoo nga. Uy, s'mores din na lang. Diba? Sorry. Ganun kasi kami pag naglalaro eh. Okay, mga anak. Sorry. Okay, tapos gaganituhin Yes na. po.
Tapos, Tas wag kainin. Huwag kakainin. Tas wag kainin. Nice. Diba? Yun lang, baka mapagkama lang natin totoong s'more. Itong may amoy, paano siya? Ayan, nalagay naman tayo ng scents. Ayan, you pinili can sa akin choose to it. Mamaya Ay, gagawa ito na. Different scents. Bubble gum, cotton candy, vanilla ice cream. Wow. Paano mo na, paano mo na, ikaw ba nag-formulate itong mga ito? Hindi naman po. Pero these are the scents used for candle making. So safe yan. Yes, Safe para very sa mga safe, bata. non-toxic. Sige. Yeah. And then how many drops do you put? 1 or 2 lang po is enough na. Very strong naman po yung... Yun yung Very scent potent mismo. naman. Okay. Okay. So this is watermelon. Yes. Watermelon. I'm sure mabango yan. Okay, Angel, nakita dahil natin may magpapabango mga to beads ni- pa dito na pwede mo ba kami turuan kung paano gumawa ng slime? Ay, okay po. Sige po. Try natin from the start. What we'll do is you choose your base color Okay. of the slime. So Okay, you have lima it yan. each Tag-isa na po. tayo. Tapos, Scooper. Parang ice cream scooper. Go. yes Ano po, that's the Pwede idea po. Pwede Is, pang samahin. yes po, you can choose up to several colors. So, 1 scoop. Parang ice cream lang. Dito Diba? ako sa pistachio. Ikaw sa ube ka ba? Game, ube. Strawberry Bubble itong si gum. Dips. Tapos bubble gum Tapos, sa Then ba, pwede ano? sama. Opo. Tapos hahawakan namin? Or Usually, Ilalagay the sa- container Maui po, you ito. put it on Container. top. Saan yung boba? I'll show you how. may mga container ba kayo? Ito. Bahala ka. Yeah. Bahala ka dyan. Okay. Wala na palang nag-work. Ready ka na, Maui? Kasi Yes, ano na tayo, I'm busy ready. tayo. Alam niyo, naalala ko dito, share ko lang si Lian nung bata. Ginagawa. Share ko lang si Lian nung bata, talagang yung table namin, yung coffee table, ginawa niyong slime table. So wala na kaming nagawa. Cute. Pero okay lang kasi hindi naman dumidikit, ano? Hindi naman naman. nasira. naman Hindi matatanggal. tayo, yun ang maganda sa Pero slime. talagang yun yung inassign niyang table for slime. So like this, and then Okay. like mine, no? And Opo. then, and then Ay, you cute choose naman. your Combine? add-ons po. Opo, pwede po. Choose your add-ons. Parang cupcake. Parang siyang vanilla Oh, diba? cupcake, Angel. Ah. Oo. So ako pipili ng anong gusto mong ano? Okay. Anong gusto mong amoy? Tignan natin. We have marshmallow, bubble gum. Oh, di ba? Ganyan. Tingnan mo cute to. Okay. Yung colors. So ano yan, Dips? Ito, this is abstract. Work of art. Yan. Ganyan. Diyos ko! Sculpture. Nangyari. Sculpture ni Dimples. Ito, quality Ayan. naman, diba? Okay. Tapos gaganunin mo. Ikaw alam mo, Tapos, Fiora. hindi, tinatanong. Very stretchy po ang ating slime, so Oo hindi siya nga eh. puputol yan. Yan. Oh, it's nice pala when you fix it, like when you put it together. Dadagdagan ko So ng, therapeutic. dadagdagan ko So, ng tanggal kulay. stress din siya, no? Yes, definitely Therapeutic po. siya. What is the shelf life? Like for example, kung bumili, tapos ginamit, usually gaano katagal nagsistay? Actually, depends on gano'ng kalaruin ng bata. But maiksi siya if the kids humawak po sila ng pagkain tapos hinawak din sa slime. Opo. Ano So magiging it's effect magkakaroon siya ng molds. So it's important to wash hands before and after playing. Okay. Pero other than that, very long shelf life po. This is non-toxic. The materials we use will last very, May very ano ba yan? long. May special care instructions like hanggat maaari, wag mababad sa araw, maiwang nakababad, may Yes. ganun ba? Yeah. The slime is very reactive to weather. So if sobrang init, natutunaw po siya. And if malamig, tumitigas po siya. How do we Okay. make naman home DIY? Paano gagawa ng slime? I didn't bring any kit. Pero usually po, it's... May kit ka, pwedeng bilhin sa inyo? Pwede rin Ganon? na Meron din. Oh, Opo. nice. Okay. Usually we use this, so glue, and this our sticky slime fixer. This is what we call the activator. You just Activator? spray it sa glue lang po, and then it will become slime. Ayun. Angel, may Magic. tanong ako, why do you think na ang mga kabataan mga nahihilig talaga dito? At boys, pati ba boys mahilig sa ganito? Yes po, my son is Oh, mga boys, of is full na full sa slime po ngayon. Why do you think ang hilig ng mga bata dito? Oo nga po. Kasi po, instead of watching YouTube or whatever, di ba, parang it's better here they can they can be more creative. That's right. And spend time with the And motor family skills din. yan, ah. Fine motor skills. Yes. Pabili ko during watching YouTube. Oh, parang may doble. inaano ka lang, may ginagawa. Oh, may Yes, ginagawa pa sila. multitasking ka Pag galit talaga. ka, broken-hearted ka. Yes. Diba? Bata. Bata. Pero pa broken May heart din naman mga yun. adults din ba na nag-order sa iyo? Opo, definitely po meron. Especially yung mga taong nasa stressful work situation. Kaya online Jess, meeting. ibibili kita ng tatlo. Yan. Ano pa bang meron ng Angel Slime?
So we cater to different parties din po. Okay, We have saan here ito? our slime cart. So Eto. that's, sa mga parties po, ganyan po yung ginagawa namin. So, dadating ka, Ano yung kasama dala-dala sa mo lahat. package? Yes, opo. The package includes these different colors, and then the guest of the celebrant can choose their base, choose their scents, and their add-ons. Wow. Tapos, syempre, kung ano yung gawin ng mga bata, pwede na nilang iuwi. Yes po, it's as a theirs giveaway na. din po dun sa party. Pero Angel, ano yung pinakamabenta sa inyo na product ngayon sa mga bagets? Ito Ayan po, talaga. S'mores po, talaga. and anything na may clay po. So, we have Sanrio designs and With clay? food-inspired. Okay, okay. Opo. Usually may mga clay. That's right. Grabe, good enough to eat. Parang ang sarap kainin. Oo nga. And then we have different textures din po. The one that we have on the slime tabs are all thick and glossy. We have crunchy slimes as well. Yung may texture. Crunchy. Yes. Ay, ang But saya. again, not For for eating eating po. natin. This is the butter Angel, pop. paano yan? Hanggang ilang taon pwede maglaro nito, palagi mo? My son started playing with slime around 2 years old. And Pero then? very close supervision po. Kasi makakainin. 2 years old. Yes, opo. Pero mostly hanggang teenager po yung market niya eh. Pwede. Yes, mga teenager. Teenager. Pasok tayo. Age bracket natin. Teenager talaga, Jess, ha? And Oo. stressed adult. Stressed adults. Doon ka, doon ka. ako yun. 19 years old pa lang si Jess. Oh my gosh! Guys, look, may popcorn! Ay, popcorn. Paamoy Galing. May popcorn din. May popcorn din ba to, Miss? Pero Angel, ayan, I'm sure maraming interesado. Pero magkano ba yung kailangan nilang ihanda? Halimbawa, yun sa mga packages mo for slime. Here po yung ating slime menu. The price ranges from 200 to 250 at most. Yun na po. Per design na po yun. Per eto, itong mga naka... Yes po. Pero Angel, just in case, ano yung mangyayari kapag nakain siya? Oh no. Oh no! Oh no! Wag na wag po. Wag na wag. No, no. So kapag nakain, ano yung dapat gawin? When ingested, ER tayo po. ER. tayo po. Yan. Yes. Okay. Paalala lang ha sa mga Ang kids. slime talaga, especially meron kayong mga oil, meron kayong activator. Napaka-importante, always kasama ang magulang. Tama. Wag na wag kayong malilingat. Hindi ito yung laruan na pwedeng malingat ang mga magulang. Yes. It's a bonding experience together. Dapat. Yes. Agree. And another issue po with the parents are if it sticks to the hair or sa Damit. carpet or sa damit or sa aso. Our slimes are homemade and this is non-toxic. So white vinegar takes it off. Yes. White So, hindi vinegar. kailangan Vinegar putulin lang. yung buhok? Opo, wag po. Gusto mo subukan natin yan? Sayang naman. So, teka, white vinegar yung Subukan mga natin? nabibili lang sa supermarket na Opo, vinegar. common white vinegar lang. Huwag din pakainin sa aso. Yes. Sa Alam mo, aso maganda din. dito, instant Pusa. yung gratification kasi ang bilis mo makakreate, di ba? O yan, meron na akong matcha Cute, with... mami. Galing. Blueberry matcha with boba. Wow! Na may straw pa, oh. Di ba? May straw. In fairness kay Ito Mami, maganda rin yung kay Napaka-creative Mami. talaga niyan si Mami. Oh, ang Akin cute kasi naman at this point, ano na lang siya, Peach na siya, abstract. peach. Abstract. Moldable abstract. Pero sarap niyo as in, hindi pa ako tumigil. Kakaganito. diba? Talaga. Talaga. Parang in stress relief naman yung mga stress ball. Ganun din ang Kumbaga, effect. ito na yung stress ball mo, di ba? Yeah, I like it. Napakaganda. O, Miss Angel, saan at paano ba nila kayo makokontak pag gusto nila umorder ng ganito? You can reach us out at our Instagram at angelslimes.ph. We are also on the Orange app. Am I allowed to say that? Okay. Basta yung orange app. We are also on the Orange app and basically on Instagram po. We are very active on Instagram. Nice. Alright, thank you very much. Again, maraming salamat. Angel Rizan Mierva ng Angel Slimes. O mga kapatid, stretch out na natin ang fun. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. Gawing quality ang bawat oras na kasama po ang ating mga minamahal. Start your week right na rin sa pagkakataon ng positibong mindset. Ayan. Ako po, si Dimples Romana. Last day of the month na! Yes! Oy, last Monday. Monday pa lang. Last Monday pa lang. Last Monday pa lang. Last Monday. Madali. Sabi ko, Nagmamadali. Sorry. Rewind. Nakaabi ko kasi yung amoy nung Last slime. Monday oo. of the month! Kaya, extra na, no? At nagtagal para inspirasyon at motivation. Ako po, si Maui David. ito doon na rin ang energy katulad ni Maui. Di ba? At huwag kalimutan mag-agahan sa kasabahan ang inyong paboritong morning Sobrang kasalo. sa energy. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa pangyayari sa loob
at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman masayang bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay. Okay, Justin, syempre nag-feature na tayo ng isang nakakaaliw na negosyo to start our week. I'm sure meron pa tayong ibang patok na negosyo dyan, pagkakakitaan. Ito, isa pang patok na negosyo, Jester, ha? Swak na travel essentials at baby needs na gawa sa silicone. Ligtas at matibay na Pinoy product. Ulit tayo sa kitang-kita mamaya, Jester. At ito, at sa aking bagong Kalye Adventure, inalam natin, ano-ano kaya ang mga gustong superpowers ng ating mga kapatid? Tanong ko lang. Kung usapang powers lang din po ang pinag-uusapan natin, simulan na natin yan sa pagiging extra healthy. Gala-gala po tayo mga kapatid, iwasan ng sobrang pag-upo. Dahil kahit ito, pwedeng magdulot po ng sakit. Upuan natin ang usapang yan sa Sabi ni Doc. At sa ibang issue naman, pagtaas na lang or pagtataas na lang basta-basta ng renta sa parking, alamin natin kung legal nga ba to? At ito naman, hindi ka mababreakdown. Maki-bling-bling tayo this morning sa world-class P-pop girl group na Dion. Hatawan and jamming tayo mamaya yan, ha? Live na live. Narito mga balitang dapat abangan sa frontline sa umaga mamaya. Davao City Mayor Baste Duterte tinawag na sinungaling si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pati si House Speaker Martin Romualdez di nakaligtas sa mga banat. Mariel Padilla humingi ng tawad matapos ang kontrobersyal na drip session sa Senado. Pero ayon sa host, hindi gluta ang ipinaturok niya. At para sa Swifties at Katy Cats, dating ka-bad blood ni Taylor Swift na si Katy Perry, present sa Eras Tour. Pampabuenas naman po sa umaga. Abay, ngumiti ka na, kapatid. Sali na sa aming Kagumoka Ako contest. Watch lamang po dito sa Good Morning, Kapatid. Galingan lang pagkuha ng selfie while watching. Tsaka naman po ipadala sa aming official Facebook page ang Good Morning, Kapatid. Ayan. Ang pinaka-free na selfie. Magwawagi po ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning mga kapatid! Ito sa mga kapatid natin naka-work from home ngayon, ha? Galaw-galaw rin po dahil masama daw. Yan. Masama daw kapag nakaupo lang palagi. Okay? That's right. Sitting is the new smoking nga ba? Ito ang sabi ni Doc. Nakaupo maghapon tapos biglang makararamdam ng ngalay at sakit sa katawan. Naku, pamilyar po sa marami sa atin yan, hindi ba? May mga nakababakalang pag-aaral ngayon na nagsasabing ang matagal na pag-upo ay mayroong mga negatibong epekto na katumbas ng paninigarilyo. Gaano nga ba ito katotoo? Mayroon po tayong tinatawag na sedentary lifestyle o yung hindi tayo masyadong gumagalaw-galaw. Kasama na riyan ang madalas na pag-upo sa pang-araw-araw. Ito ang fourth leading cause of death sa buong mundo dahil sa pagdulot nito ng mga non-communicable diseases. Halimbawa na lamang po dyan ang diabetes na mayroong increased risk na 112% sa mga laging nakaupo. 147% namang mas mataas ang tsansa ng cardiovascular events tulad na lamang ng heart attack at stroke. Nasa 90% din po ang dagdag na tsansa ng kamatayan dahil sa mga ito. Ayon pa sa mga datos, ang mga may hilig umupo at magbabad ng hanggang 23 oras ay mas mataas ang tsansang mamatay dahil sa cardiovascular disease. Karaniwan po ito sa mga may hilig manood ng TV at magbabad sa trabaho at nakaharap palagi sa laptop. Marami yatang tinamaan. Mas mabilis kasi na 10 beses kada minuto ang tibok ng ating puso kapag ka nakatayo kaysa nakaupo. Kung susumahin po natin sa isang taon, 30,000 calories ang pwedeng naburn natin. Para ka na ring tumakbo ng 10 marathons. Ang improper posture tuwing umuupo ay nagdudulot naman ng damage sa ating mga buto at spine. Apektado ang blood circulation dahil bumabagal ang blood flow. Dahilan para mamuo ang fatty acid sa ating mga ugat at mas tumaas ang risk ng heart disease. Tinuturo pong sanhi ng insulin resistance
substance ang matagal na pag-upo. Nagdudulot ito ng tinatawag nating type 2 diabetes at obesity na dalawa sa mga pangunahing cause of heart disease. Bagamat kinakailangan pa ng dagdag na pag-aaral ay iniuugnay din po ang laging pag-upo sa anxiety at depression. Hindi kasi nakukuha ng katawan ang positibong epekto ng pagiging aktibo at pag-ehersisyo. Kaya naman tayo na dyan at gumalaw-galaw. Malaking bagay ang regular na ehersisyo para magkaroon ng malusog na pangangatawan. Kahit na nasa trabaho, ugaliin pa rin po ang pagtayo at pag-uunat-unat kada 1 o 2 oras. Pwede rin gumawa ng mga seated exercises. Mahalagang balanse ang pahinga at pagiging aktibo. Dapat alamin din ang kaibahan nito sa sedentary lifestyle. Siyempre, higit sa lahat para walang negatibong epekto ay umiwas po na ng tuluyan sa paninigarilyo at sa pag-inom ng alak. Para sa iba pang mga mahalagang talakayan tungkol sa inyong mga kalusugan, tumutok lamang po sa Sabi ni Doc mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang yan sa Good Morning Kapatid. Ano yung mga pwedeng mga solusyon dyan? Sabi mo, pwedeng nakatayo. Nakatayo, oo. Kasi halimbawa, ito ako, I make sure talaga na meron akong workout. So, in a week, pinipilit ko at least 4 to 5 days in a week na kapag-workout na mga up to 2 hours per day. Pero after that, kahit nasa bahay lang, halimbawa, hindi rin ako nakakampante pag nakaupo lang ako. Yung pakiramdam ko, may something about psychological na parang pag nakaupo lang ako for more than an hour, pakiramdam ko hindi ako nagiging productive. Kasi ako rin yung nadadown. So minsan kahit nagtatrabaho ako, doon ako sa desk ko. Yung desk ko kasi sa bahay medyo mataas. So nakatayo din ako habang nagtatrabaho. I see. Well, ako naman, share ko lang kasi ako naman, I like being productive also. Pero yun nga lang, may back problem ako. So may mga times na yung body ko naghahanap din talaga ng pahinga o ng tulog or higa. So yun lang yung time na hindi lang ako talaga productive or nagiging idle ako because I need to rest my back because of the back pain. Pero I agree naman, tama naman yung sinabi ni Doc na dapat talaga, hanap talaga tayo ng way na laging gumalaw-galaw. Dati nanonood ako ng BTS video, yung mga Korean videos, nakikisayaw lang ako dun. That's one of my ways to be productive. Sumasayaw ako ng choreo. Ito, nakakatulong talaga yung mga smartwatches katulad nito, no? Parang every hour sasabihin na parang, at least mag 250 steps ka. So mag-vibrate siya, parang, sige, galaw-galaw na, gano'n, di ba? So parang pag nakita ko siya, at pag tinamad pa rin ako, at least alam ko na tinatamad ako. At least may nag-notify sa'yo. At least may nag-notify sa akin, di ba? Parang, sige na nga, okay. So, ganda din yun, no? Yung may nag-remind sa'yo. Actually, kung kahit wala kayo ng mga gadget, yung regular lang na alarm clock, pilitin ninyo na patunigin nyo ng kahit every 3 hours, ganyan. Lalo na yung mga may trabaho na talagang sa desk-oriented. Kung receptionist kayo o kaya sa IT, na talagang wala kayong choice na nakaupo, yun ang ang posisyon nyo sa trabaho. Patunugin nyo lang every so often. Tayo lang, ikot Stretching better than nothing. Ako, Mami, meron ako nakita online. Ang sabi, kasi 'di ba, ako kadalasan pag nanay ka, 'di ba yung mga anak mo, ang hilig nila sabihin na, Nay, Ma, Mom, ganyan. Tuwing tinatawag ako ng mga anak ko, nagsa-squats ako ng 10. Ay, galing! Diyos ko, buong araw ka Maipasok lang. Kasi napansin ko, pinaprompt ako nun. So, hindi mo kailangan alarm clock, yung anak mo lang, pwede na. Mom, 1, 2, 3, 4. Mom! 1, 2. Sabi ko, anak, tama na. What more pa ba Mom! si Kylie? Mom! Mom! Yung anak mo, di ba? Mom! Okay. Okay. Alam mo, maganda pala talaga to. Maganda yung bato. Pero sa mga empleyado at sa mga employers na rin, nakakatuwa kasi base din sa na-experience ko before, saka sa iba ring mga kaibigan ko, yung mga kumpanya nila, meron din mga pa-physical activities para sa mga empleyado. Mga pa-zumba, pa-badminton, pa-jogging. So, one of the ways na mabalanse yung lifestyle na babad kayo sa trabaho, bigyan din natin ng time na magkaroon kayo ng physical activity. Kapag papawis man lang. Alright, ulit, maraming salamat sa mga paalala, Doc Dex Makalintal. Ito naman sa ating pagbabalik, balita ulit tayo. Iba't ibang programa at kilos protesta isinagawa ng ilang grupo bilang paggunita sa anibersaryo ng People Power Revolution. Sa Cebu City naman, Davao City Mayor Baste Duterte may mga patutsada kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang prayer rally. Sa showbiz news naman, Katy Perry na dating nakaaway ni Taylor Swift, nanood ng The Eras Tour sa Australia. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga.
Nang dahil lang naingayan, lalaki sinaksak ang kapitbahay niya sa Maynila. Pangulong Bongbong Marcos Jr. ipinunto ang kahalagahan na matuto mula sa nakaraan sa gitna ng paggunita sa EDSA People Power Anniversary. Davao City Mayor Baste Duterte tinawag na sinungaling si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pati House Speaker Martin Romualdez binanatan din. Gilas Pilipinas, tinambakan ng 50 ang Chinese Taipei para masweep ang unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. At Mariel Padilla, nilinaw na vitamin C at hindi glutathione ang pinaturok sa kontrobersyal na drip session sa Senado. Tinawag na scammer at sinungaling ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na idinaos na prayer rally sa Cebu kahapon. Pero ang tatay niya na si dating Pangulong Duterte, tila nag-iba ng tono mula sa mga dati niyang banat. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sabay-sabay na nagsindi ng kandila ang libo-libong dumalo sa idinaos na prayer rally for transparency, accountability, peace and security sa Cebu City kagabi. Mapabata man o matanda, present sa rally kahit umulan bago nag-umpisa ang programa. Let the spirit of transparency, the spirit of accountability, and the spirit of peace and security. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, nagsimula na ang prayer rally. Present sa programa ang mag-amang Duterte. Pero unang sumampa sa entablado si Mayor Baste. Gaya nung unang prayer rally, binanatan niya ulit si Pangulong Bongbong Marcos. Scam daw kasi ang pangako niyang 20 pesos na bigas. Kabalo mo, unsay pinakakatauanan aning tanan. Ibakak ni mo ng tag-20 nga bugas. Scam, tawag, ana, in short, para di na tamutaas ang storya dire. Ni manggod, nga ni manggod na, og politiko ka, mutungtong kag itablado, og unsay ingno nimo, timan-an nas tao. Hindi rin pinalagpas ni Mayor Baste ang issue ulit ng People's Initiative na layunin lang daw na patagalin sa pwesto ang mga Marcos. Una nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na pakana ito ng administrasyon at liderato ng Kamara. Kaya si Mayor Baste, binanatan din si House Speaker Martin Romualdez. Isog lang ka kay speaker kakaron, speaker lang ka kay tungod ang igagaw ni mo presidente mauna. Wala pang reaksyon sina Pangulong Marcos Jr. at House Speaker Romualdez tungkol sa mga tirada ni Baste. Kumpara naman sa nauna niyang mga tirada, mas maingat ngayon ang mga binitiwang salita ni dating Pangulong Duterte. Pinuri pa nga niya si PBBM. Taliwas din sa una niyang pagtutol. Kumambyo rin si Duterte sa usapin ng Chacha dahil suportado na raw niya ito basta economic provisions lang ang babaguhin. Suportahan ko yung Chacha at I am comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Kasunod nito, pabiro din niyang sinabi na may balak siyang tumakbo sa susunod na eleksyon. Walang init kay Gauss sa mga drugista, hantod karon. Kahit mabalik ko basig bagay. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Nagtipon-tipon pa rin ang ilang grupo para sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa gitna naman ng mga kilos protesta, nagpaalala ang Pangulo sa publiko na maging mapanuri laban sa fake news. Marami rin daw matututunan mula sa kasaysayan. Nasa frontline ng balitang yan, si G. Robles. Hindi man idineklarang holiday ng Malacanang, nagdaos pa rin na maikling programa ang iba't ibang grupo para sa ika-38 anibersaryo ng People Power Revolution. Ang di magnasang makaalpas, Pilipinas kung minumutya,
Nag-alay sila ng mga bulaklak sa People Power Monument sa Quezon City sa pangunguna ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP, Human Rights Violations Victims Memorial Commission at ilang grupo ng kabataan. Isa sa mga dumalo si Edith Reyes na orihinal na miyembro ng ATOM o August 21 Movement, isang anti-Marcos group na nabuo matapos ang pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino. Sariwa pa raw sa kanyang pakikiisa sa revolusyon noong 1986. Pero nangangamba siyang tila nababao na sa limot ang tunay na diwa ng people power, ang paglaban sa diktaduryang Marcos. Sabi nga ni Ninoy noon, the Filipino people are worth dying for. Primero nasa isip ko parang nagkamali kasi parang ang daling lumimot ang Pilipino. Ang message ko sa mga next generation, sana huwag niyong pabayaan ang demokrasya. Sa San Juan City naman dinayo ang musical event na pinamagatang EDSA Story, A People's Victory, A Nation's Glory. Sentro ng kwentong madilim na yugto ng batas militar hanggang sa unang panunumpa ni dating Pangulong Cory Aquino. Buhay ang EDSA, nandiyan pa yan sa puso ng mga Pilipino. Hindi talaga tayo uunlad kung hindi natin kikilalanin kung ano yung nakaraan. Yung lakas ng pagkakaisa noon, yun ang dapat balikan. Dumalo sa programang ilang prominenteng mukha ng EDSA People Power. Kasama riyan ang mga miyembro sa likod ng 1986 Constitutional Commission. Nariyan sina dating COMELEC Chairman Christian Monsod, dating COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, Florangel Rosario Braid at Edmundo Garcia. Nakiisa rin sina dating Senador Rene Sagisag at Viel Aquino D na anak ni dating Pangulong Cory Aquino. Bagamat wala namang opisyal na pahayag ang Malacanang sa anibersaryo ng EDSA People Power, idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng kasaysayan ng Pilipinas sa vlog na in-upload kahapon. Your interest in history is very, very, very important because we have much to learn from history. And the history that has been made a long, long time ago and the history that's being made now, all of this is important. Sa parehong video, sinabi rin ng Pangulo na dapat maging mapanuri ang mga Pilipino sa katotohanan at fake news kahit mahirap. Magbasa ka ng kahit na ano at ikaw nang bahala na mangilatis kung ano yung maganda at hindi, ano yung hindi tama. That's what history can guide us with because we have experienced this before. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Hinarang ng mga pulis ang ilang grupong magkikilos protesta bilang paggunita sa anibersaryo ng People Power Revolution. Ayon sa grupong Bagong Alyansa, Makabayan, bigla na lang pinigilan ng mga pulis ang kanilang mga miyembro na sakay ng jeep sa Bacoor, Cavite at Los Baños at Santa Rosa sa Laguna. Wala raw paliwanag ang mga pulis kung bakit hinarang ang kanilang mga miyembro. Papunta sana sa US Embassy sa Maynila ang grupo para mag-rally. Nagsagawa na lang ng programa ang grupo sa gilid ng kalsada pero sinabayan naman daw yan ng mga pulis sa pagpapaingay ng sirena. Wala pang pahayag ang PNP kaugnay sa umano'y panghaharang sa mga relihista. Kasabihan na nga na magbiro na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Sa Maynila, patay ang isang lalaki matapos saksakin ng kapitbahay niya na nagising dahil sa ingay. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Mag-alas 11 ng gabi nitong Biyernes nang makunan sa CCTV ang dalawang lalaking yan sa Baseco Compound sa Maynila. Ang away ng dalawang lalaki nauwi pa sa gitgitan at kwelyuhan. Nang magkapikunan na, ang lalaking naka-gray biglang bumunot ng patalim. Pinagsasaksak na niya ang kaaway na agad namang bumulagta. Dito sa bahaging ito ng court mismo nangyari ang pananaksak. Ayon sa mga pulis, nagtamo ng maraming saksak sa katawan ang biktima. Agad namang nadakip ang sospek na naaktuhang naglilinis ng dugo sa kanyang mga kamay. Dead on the spot ang biktima na kinilalang si Romeo Raneses. Sa tulong naman ng CCTV, agad natunton at naaresto ng mga pulis ang sospek na si Adrian Lopez. Unang inakala ng mga pulis na onsen sa droga ang punot dulo ng pananaksak. Nung nagkaroon ng pagsisiyasa to, nakitaan ho natin ng parang tube ho doon, may tube pipe ho doon na ginagamit ho sa paggamit ng pinabawal na droga na methamphetamine hydrochloride or suspected siya buho. Pero ayon mismo kay Lopez, nag-iingay po sila sa labas. Kagigising ko lang po. Parang nawala po ako sa sarili ko. Di raw tumigil si Raneses kahit pa pinagsabihan na. Kaya dito na sinugod ni Lopez ang biktima.
Ayon naman sa Baseco Police, kilala ang suspect sa pagiging mainitin ng ulo. Katunayan nga, 1 linggo pa lang mula nang palayain si Lopez matapos makulong dahil sa alarm and scandal. Bukod dito, sangkot din sa iba't ibang krimen ang suspect. Yung ating suspect dito, makailang beses na rin nung nakulong mo dito sa atin, sa salang pagbibenta ng solvent, pang-hold up, at palawang lisensyadong baril. Humingi naman ng tawad si Lopez sa pamilya ng biktima. Nasa kustodiya na ng Manila Police District Homicide Section si Lopez na maharap ngayon sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Inararo ng isang truck ang isang kotse at motorsiklo sa San Ildefonso, Bulacan. Ang disgrasya nasa pulpas sa video. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Makikita sa kuha ng dashcam na ito ang pagliko ng kotseng ito sa kabilang lane ng kalsada sa barangay Sapang Putol sa San Ildefonso, Bulacan nang biglang sinalpok ito ng kasunod na truck. Pero di lang ang kotse ang napuruhan sa disgrasya. Sa isa pa kasing kuha ng CCTV, isang motorsiklo rin ang inararo ng truck. Nakaladkad pa ito kasama ng 2 sakay. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, nakaratay ngayon sa ospital ang magkaangkas na sina Benedicto Tolio at Jenny Esclamado. Sugatan ang kaliwang binti ni Jenny, habang si Benedict kinailangan pang salinan ng dugo dahil sa tama sa kanyang kidney. Kwento ng ama ni Benedict, bibili lang dapat ng bigas ang magtiyahin ng madisgrasya. Siyempre, anak ko yun, nandun, nakikita ko, tapos nagbabantay ako doon, nakikita ko nahihirapan. Kahit naman sigurong sinong tatay, maiiyak kung makita mo yung sitwasyon ng anak mo, gano'n, di ba? Swerte namang nakaligtas ng walang galos ang driver ng sedan. Ayon sa San Ildefonso Police, magde-deliver sana ng buhangin ang truck sa Baliwag mula Cabanatuan, Nueva Ecija. Ayon dun sa driver, pinipreno niya, kaya lang hindi kumagat yung preno. Kaya hindi na kayang kontrolin yung kaya bumangga dun sa motor. Tsaka sa kotse. Hindi na magsasampan ng reklamo ang mga biktima matapos silang magkaareglo. Nangako naman ang driver ng truck na sasagutin ang pagpapagawa sa kotse at pagpapagamot sa mga nasugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Hinaras na naman ng China ang barko ng Pilipinas na maghahatid sana ng ayuda para sa mga mangingisda sa Scarborough o Panatag Shoal. Sa kuha ng drone noong nakaraang February 22, kita ang aktual na pagharang ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sabi ng PCG, nasa 100 metro lang ang lapit ng Chinese vessel sa ating barko. Bukod pa yan sa 3 barko ng People's Liberation Army ng China na nakabuntot din sa kanila. Naiwasan naman sila lahat ng BFAR. Pero may namataan pa silang helicopter ng China na nagmasid sa pamimigay nila ng ayuda sa mga mangingisda. Pilit na inaangkin ng China ang Panatag o Scarborough Shoal. Pero pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Bumwelta naman si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy laban sa Amerika. Sa isang pahayag nitong weekend, sinagot ni Kibuloy ang sinabi niya ng US Embassy na kampante raw silang mananagot siya sa mga kinahaharap niyang akusasyon. Pero giit ni Kibuloy kung pagbabasihan ang justice system sa Pilipinas, nakahalintulad din sa Amerika, inosente pa rin siya hanggat hindi napapatunayan ang mga akusasyon laban sa kanya. Kaya tinawag niyang one-sided ang pahayag ng US Embassy. Wala pang tugon ng Amerika sa mga banat ng pastor. Pero una na rin silang inakusahan ni Kibuloy na may balak daw na ipapatay siya. Imbes na arestuhin dahil sa mga nakabinbing kaso niya na sexual trafficking, fraud and coercion, cash smuggling at iba pa. Sa ibang balita, posibleng mag-rollback ang presyo ng petrolyo ngayong linggo. Ayon sa Department of Energy, hanggang 1 peso and 20 centavos ang ibababa ng kada litro ng diesel. Hanggang 90 centavos naman ang nakikitang rollback sa gasolina, habang piso naman para sa kerosene. Kung sakali, ito pa lang ang ikalawang rollback na ipatutupad ngayong taon. Ayon sa DOE, dahil ito sa pangamba ng pandaigdigang merkado na magtatagal pa bago magtapas ng interest rates ang Amerika. Makararanas ng tagtuyot ang Metro Manila pagdating ng Abril o Mayo dahil sa El Nino.
Ayon sa Pag-asa, mararanasan ang tagtuyot sa NCR na nangyayari kapag malaki ang nabawas sa pag-ulan sa loob ng 3 hanggang 5 magkakasunod na buwan. Posible raw ito sa pagtatapos ng Abril o simula ng Mayo. Ang mahinang pag-ulan na naranasan daw ng Metro Manila kahapon ay dulot lang ng amihan. Nakikiusap naman ang Pag-asa sa publiko na magtipid sa tubig para mapanatiling normal ang level ng tubig sa Angat Dam. Nauna nang sinabi ng gobyerno na may sapat na supply ng tubig sa Metro Manila ngayong tag-init. Nananatiling undefeated ang New Look Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Kagabi nga, tinambakan ng national team ang koponan ng Chinese Taipei. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Maganda ang panapos ng Gilas Pilipinas sa unang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Sa harap ng home crowd sa PhilSports Arena, ipinakita ng Gilas ang nakasasakal na depensa at magandang pasahan para madiktahan ang laro mula simula. Sa pangunguna ni Justin Brownlee, agad kumamada ng double digits na lamang ang Gilas kontra Chinese Taipei. Pagpasok ng second half, lalo pang lumawak ang lamang ng Gilas. Hanggang sa umabot na to sa higit 50 puntos sa isang bahagi ng fourth quarter. Final, dinoble ng Pinas ang score ng kalaban 106-53. Dahil dyan, 2-0 ang Pinas matapos ang unang window ng qualifiers. Bago nito, nauna ng tinambakan ng Gilas ang Hong Kong. We just really worked hard on both sides of the floor and did that throughout the whole game, 48 minutes. Or 40 minutes. These guys just worked their tails off and made them look bad. And they're not that bad. They're a really talented team. Nagtala ng 26 points at 13 rebounds si Brownlee para sa Pilipinas. Katandem niya si Kai Soto sa front court na nagtala ng 18 points, 10 rebounds at 3 blocks. Sabi na ni Coach Tim lagi, the goal is bigger than the role and we're looking at the bigger picture. Ito lang yung first step namin towards sa big goal namin and I'm happy na nanalo kami last game and this game. So I'm feeling pretty good sa pinakita namin and hopefully magtuloy-tuloy siya. Sa Nobyembre, ang susunod na window ng torneo kung saan makakalaban ng Gilas ang New Zealand at Hong Kong. Pero bago yan, sasabak ang Gilas sa Olympic qualifying tournament sa Hulyo. Nagbabalita mula sa frontline. Marty Bautista, News 5. Nalusutan ng UST Golden Tigresses ang De La Salle Lady Spikers sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Lamang na 2 sets to none ang uste laban sa defending champions. Pero nagawang maipuwersa ng La Salle ang 5th set sa likod ng mas magandang depensa. Sa huling yugto, lamang pa ng 3 ang La Salle 12-9. Pero 6 na sunod na puntos ang ipinukol ng Tigresses para makuha ang panalo. Umiskor ng 24 puntos si Jonah Perdido habang 22 points naman si Angeline Poyos para sa UST. Dahil sa panalo, nanatiling undefeated ngayong season ang Tigresses. Vitamin C at hindi raw glutathione ang pinaturok ni Mariel Padilla sa kontrobersyal niyang drip session sa Senado. Sa kanyang Facebook Live, nagsorry si Mariel sa Senado at publiko dahil sa drip session niya sa opisina ng kanyang mister na si Senator Robin Padilla. Ayon kay Mariel, may kasama siyang professional nurse para magbantay. Dagdag pa ng host, gusto niyang magbigay inspirasyon sa iba na pangalagaan ang kanilang kalusugan. Hindi niya raw intensyon na sirain ang integridad at dignidad ng Senado. Sa unang post ni Mariel sa Instagram, sinabi niyang mahuhuli siya sa kanyang appointment kaya't sa opisina ng asawa nagpa-drip. Naunang nagbabala ang Department of Health na delikado ang injectable gluta at vitamin C. Posible raw itong pagmula ng sakit sa bato. Present naman po sa The Eras Tour sa Sydney ang dating ka-bad blood ni Taylor Swift na si Katy Perry. Nag-post ang hot and cold singer ng kanyang reaction sa kantang Bad Blood na unang sinulat ni Taylor laban kay Katy. Nagkaroon kasi ng alitan ang dalawang pop stars noong 2014 dahil inagaw umano ni Katy ang backup dancers ni Taylor para sa sariling tour. Pero sa post ni Katy matapos umattend ng Eras Tour, mukhang mad love na ulit ang dalawang singers.
Una na ring pinakita ni Taylor na nagkabati na sila nang lumabas si Katie sa music video ng kanta ni Taylor na You Need to Calm Down noong 2019. Makukulay at naglalaki ang mga float ang tampok sa Panagbanga Grand Float Parade kahapon. Umabot daw sa mahigit 30,000 bisita ang nag-abang sa mga float. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Punong-puno ang kahabaan ng Session Road hanggang Burnham Park sa Baguio City para sa Panagbanga Grand Floral Float Parade kahapon. Tampok sa parada ang 33 makukulay na float. Kabilang sa bumida sa parada ang crowd favorite na giant bibi na ito. Inspired sa nauusong bibi hair clip. Pink naman ang float na ito ng Baguio Country Club dahil hango ito sa pelikulang Barbie. May real-life Ken at Barbie pa na nakasakay sa pink na kotse nito. Sa float ng lokal na pamahalaan ng Baguio City, puting usa o lampong ang bida. Ang lampong ay ang tagapagbantay ng mga hayop sa kagubatan sa Igorot folklore. May mga giant bulaklak din ng everlasting ang float na ito na magiging official flower ng Baguio City dahil simbolo raw ito ng resilience at endurance. Mayroon pang carnival-themed float na may Ferris wheel, pati ang iconic lion head ng Baguio City. Tanim daw ng Benguet flower farmers ang mga bulaklak na gamit sa mga floral float. Ang isang objective talaga ng Baguio Flower Festival is to also support the traders and farmers ng ating flowers. No? That's why we make sure that pagka ginagawa yung mga floats, ang source ng flowers na ginagamit dyan are from Benguet area. So sila yung priority. Nakisaya rin si dating Batang Quiapo star Lovie Po o Mokhang, mga politiko at iba pang kilalang personalidad. Umabot daw sa 32,000 ang nagabang sa mga floral float kahapon. Nag-enjoy naman daw ang mga turista. Sulit daw ang biyahe nila para sa Panagbanga Festival. I enjoy the place. Now we enjoy the carnival. The weather is fresher than Manila, so it's actually it's bad. Now we are appreciated. Maganda siya. Sa Miyerkules gaganapin ang awarding ng Floral Float Parade. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. At puno na naman po ng mga happy selfies ang ating Facebook page. Ito, silipin po natin. Oh, cute! Cute. Ay, may slime siya. Good morning. Hi po. Good morning. Oh, meron din mga sila. kapatid. Ang cute naman. Hi po. Hi. Dami. Mga bagets. Wag na pong mahiya mga kapatid, ilabas na ang mga nagagandahang ngiti natin. I-flex na yan sa inyong selfies at saka ipadala na rin sa amin ang inyong mga kung location ninyo para naman manalo kayo ng 500 pesos worth of load. Ating kagumuka ako selfie content. Yeah. At mamaya po, makikibling-bling tayo sa husay ng P-pop girl group na Dion. Ang ating kulitan at jamming bonding sa kanila, abangan live! Ito, sa tanong pa lang, pupunsahan ko muli ang mga kapatid natin kung anong superpower ang gusto nila sakaling bibigyan sila. At sa kitang-kita, tampok ang mga personalized travel essentials at needs ni Baby na gawa sa silicone. Huwag na huwag po kayong aalis. Pagbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid! Ikaw, na nag-commute dahil coding ang sasakyan mo. At ikaw, na maagang gumising para makapagtinda sa kanto. At ikaw, na mahilig magmarites sa Facebook ng katabi mo. Hinay-hinay lang po. Tanungan muna tayo mga kapatid, anong superpower ang gusto mo? Tanong ko lang. Tanong ko lang, anong gusto mong superpower? Hi Kuya, pwede magtanong sa inyo? Kuya Marshall, tanong ko lang, anong superpower ang gusto mo? Superhero, Superman. Wala, kami naman wala ng pera! Sabi na?
Karoon ng pera ng maging superpower niya. Mag-hypnotize. Mag-hypnotize? Bakit mag-hypnotize? Marami tayong maging kaibigan. Pag marami ka ng kaibigan, anong mangyayari? Eh, siyempre, marami tayong kaibigan. Wala tayong magiging kaaway sa paligid. Di ba? Friendly neighborhood. Friendly neighborhood. Kung i-hypnotize mo isang tao, anong itsura niyan? Anong superpower ang gusto mo? Ano, sir? Paano ba? Si Ding. Si Ding? Ding. Ding? Ding! Ang bato Ding! Nasaan? Doon na! Ito ang power namin lagi. Tuwing tanghali, mangga pag nahuhulog. Ito, ayan, nahulog. Ayan na. Wow. Kanino mo unang gagamitin yung powers mo? Ay, mga mahihirap. Bakit po? Sa kapwa namin nagugutom. Hybrid superhero siya. Yung power niya is, mahuhulog yung mga mangga, tapos may Darna powers ka pa. Yes. Lumilipad. Bakit yung po gusto mo lumipad kapag may motor ka naman? Mabilis. Mas mabilis kaysa sa motor. Ano ba pangalan niyo, kuya? Si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, ito. Sir Manny, kung superhero po kayo, ano yung powers yung gusto mo? Ganon. Yung powers. Oo. Nahirapan din ako kung anong klaseng powers eh. Power kili-kili ba yan, no? Kili-kili powers, sabi niya. Kasi nandyan na, ganun ba yun? Para sa'yo ang laban na to. Hanggang sa susunod ng tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Thank you, Kuya Mondi. Shout out, Kuya Mondi. Oo nga, tanungan na. Kili-kili power, game. Oh my God! Okay, superpower. Ako, ang hirap. Kasi sabi ko sana ability to make a lot of money, pero hindi. Ability to be invisible. To be invisible. Just so, I think, kasi I'm such a, ako yung tipong tao, gusto ko tapat sa akin lagi yung mga kausap ko. So parang just to see kung tama ba yung pag-judge ko ng character nila, if they're telling the truth. Wow! So may trust issues na tayo. Parang Wala na tayo nag-out sa sarili niya. Oo nga pala, may trust issues ako. Gusto kayo self-aware, di ba? Yes, at least I'm aware. Pero yun, I think it's a nice thing to do, to be invisible. So kumbaga, hindi ka na magsa-stalk online. In person mo na Ayun. Nakakatakot yun. Parang nga eh. Titigil na po ako hanggang dito na po yung salita ko. Kayo po. Dimples. Ako kasi gusto ko ng superpower na paano ba? Hirap, di ba? Hindi, parang gusto kong superpower na speed siguro na lang. Speedster si Dimples. As a mom of three. Siguro, kasi 3 yung anak ko eh. Saka ang dami niyang ginagawa sa buhay. Gusto niya matapos, magawa lahat. Para Gusto ko sapat lang may yung oras. bilis. Hindi palaging magulo yung buhok mo niyan. Ako? Pag ganyan, Kaya tali na ako eh. Diba? Kaya nagtali na pag nanay ka, pagka marami kang alam mo yung nanay, malalaman mo pag marami na siyang nagawa. Oo, or gagawin. Kasi Nakatali na. At naka-rubber shoes. At naka-rubber shoes. Mom, Yes. How Mom about on you, the Mami go. Chiki? Mami. Inisip ko nga yung power na, yung pwede mong split yung sarili mo or Ayun, mag-replicate clone. ka. Clone. Clone. Kasi aminin ko na medyo meron ako FOMO, fear of missing out. Minsan. So may mga apat na mangyayari. Gusto ko nandun ako sa nung anak ko. Gusto ko nandito sa iyo. Gusto ko nandun ako. To be in multiple places at once. Mismo. Ganda. Parang gremlin, Mami. Di ba pag naulan na madami? Ikaw, Jess. Sa akin siguro, Power read people's back, mind. Power Read back. people's mind. Ay, wow. Alam mo, Kasi magagamit ko yan sa trabaho. For example, kapag merong ini-interview ko. Saka at the same time, personality ko rin talaga na minsan pag may mga nakikilala, tinatry kong basahin yung tao. Tignan mo nga. Ako, nobela. Nobela. Ay, haba pala. Ako siguro time manipulation. Mag-stop ng time. Alam na natin kung bakit. Para makakatulog ka. Whatever. Kaya tignan mo, siya Para lang mas yun. may time ako. Diba? Siya lang yung dalawa yung relo sa atin. Dalawa ngayon. Actually, oo nga. Di ba napansin dalawa relo niya? Di ba? Isang manual, isang automatic. Ang ganda nitong topic mo. I'm sure kayo na mga mami napapag-isip-isip din kayo kung ano yung gusto ninyong superpower, di ba? Ayan. Magandang usapin. Ito pa, magandang usapin, ha? Parking. Kailangan mo rin ng powers dyan. Oo nga. Usapang parking tayo. Reklamo tungkol sa sobrang taas na parking fee. Yan ang isyong tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Bato.
Michael, magtataas na pala ako ng upa sa parking ha. Maging 5,000 na yung per month. Kuya, ang taas naman masyado ng parking fees. Opisina nga namin, 75 lang yan. Hindi sa opisina ka mag-park, wag na dito. Attorney, nasa batas po ba ang paniningil ng malaking parking fee? Legal ba to? Legal po ito. Sa kasalukuyan ay wala pong batas sa Pilipinas na nagre-regulate sa mga parking fees sa mga pribadong parking spaces. Meron pong mga panukalang batas sa Kongreso at sa Senado, pero mga panukala pa lamang ito at hindi pa po batas. Kaya ang lahat ng usapin tungkol sa parking sa mga pribadong lugar ay sakop ng kontrata o kasunduan ng magkabilang panig. Kaya kung ang nakalagay sa inyong kontrata ay iyon ang masusunod. Kung walang nakalagay na escalation clause o bahagi ng kontrata na nagtatakda ng pagtaas ng upa, hindi maaaring taasan ang upa nang walang pagsang-ayon ng umuupa. Attorney, naabutan kong basag ang side mirror ng kotse ko matapos kong mag-park sa loob ng building. May pananagutan ba ang building management dahil sa nangyari sa kotse ko? Wala pong pananagutan ang building management. Anumang pinsala o damage na naidulot sa inyong sasakyan ay pananagutan ng taong may gawa ng pinsala o perwisyo. Ayon sa Article 2176 ng Civil Code, maaari lang managot ang may-ari ng building kung may kasunduan kayo tungkol dito o kung mapapatunayan na ang pinsala o perwisyo na sinapit ng iyong sasakyan ay dahil sa kapabayaan o negligence nila. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Meron ba mga may karanasan na sa ganyan? Sa parking. To be fair, kasi ako nag-rent ako ng parking sa condo. To be fair dun sa inuupahan ko, nagno-notify naman sila kapag kailangan magtaas. Saka ano yun, bago sila mag-increase, nag-i-increase yun after matapos yung existing na kontrata. Okay. Tapos nag-i-increase din yun, depende rin sa pagtaas ng association dues ng condominium. So dahil nagtaas ng association fees, kasama din sa association dues yung parking slot, kailangan din nila talaga May basihan sila. May basihan naman. Yung mga ibang mga issue kanina, yung pag sa ibang pagka merong lang nangyari sa sasakyan mo, ano kaya yung negligence nung paano kaya? Yung iniisip ko Pero tama nga rin naman yung ipinunto ni Attorney Buko kanina na walang responsibilidad yung building owner per se doon sa kung merong mangyari yung sa sasakyan mo. Ang pinaka-accountable doon ay yung taong nag-cause noong damage doon sa sasakyan mo. So dapat pwede mo na pakiusapan yung owner kung pwedeng panoorin yung CCTV yung mga ganun. Dapat cooperative sila para makita. Saka, kaya din mahalaga sa mga building, dapat may mga gwardiya, may mga nakatutok talaga. Okay. Alright. Maraming salamat muli sa mga paalala, Attorney Buko. Sa ngayon, konting paalala muna tayo. At sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid, kitang-kita muna tayo. Ibibida natin ang mga worth the hype na silicone products na pwede pang i-personalize. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasama sa umaga. Good Morning Kapatid! At nanonood po kayo ng Good Morning Kapatid. Alam nyo ba na may iba pang paraan para ma-elevate ang mga travel essentials at baby needs? Made of silicone na customizable pa. Yan ang ibibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Naghahanap ka ba ng durable yet affordable personalized gifts? Bakit hindi subukan ang mga produktong ito na gawa sa silicone? Yan ang patok na negosyo ng Silicrafts. Meron silang mga go-to travel essentials, gaya na lang ng crossbody bag, cosmetic pouch, organizer, coin purse, travel bottle, at glass tumblers. Siyempre, meron din para sa mga baby. Andyan ang feeding sets, spatula, at teether. Ang mga silicone products na ito ang pinakabagong handog ng online engraving business ng Wooden Dreams PH ni Mami Shai. Gamit ang puhunan na 15,000 pesos, nagsimula muna si Shai sa personalized wood products para sa mga team kahoy noon. Hanggang sa nagkaroon na rin siya ng customized items for leather lovers. Sa ngayon, kitang-kita na si Shai ng 6 digits kada buwan. At
para masibida sa atin ang mga silicone product na ito, live nating makakasama si Shira ng Wooden Dreams PH. Shira, good morning. Hi, good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Silicone pero Wooden Dreams, bakit naman ganon? Yes po. So, nag-start po yung store namin ng Wooden Dreams PH po. Online store po kami na personalize ng mga wood items. And then after po no, na-introduce naman po namin yung leather app, which are leather items naman po. And ito po yung latest na nilaunch po namin, yung Silicrafts. So personalized silicone items. Ang ganda. Can I tell you, yung isang producer namin, ang gift niya sa akin, yung tumbler na ganyan. Si Andrea, ako, may name ko. So ang maganda dito kasi personalized siya. Yes. Itong Shally nito, name to ng una kong anak eh. Bilan ko sana siya, kaya lang 20 na siya. Saka magpipiloto na siya. Oo. Pero what is the idea, Shai? Ano yung big dream para sa inyo? Kasi personalized, different materials. Yes po, opo. So naisip po namin i-launch yung silicone items kasi po yung characteristic po ng silicone is very durable po sila. Yes. Opo. And then yung color po nila hindi sila nagfe-fade. So talagang long lasting. And even po yung engrave, syempre pag na-engrave na yon, andyan na po sila forever. So sa silicone may forever. May forever sa silicone. Whether malamig o mainit saka waterproof pa, di ba? So yun yung kagandahan sa silicone. Yes sir, waterproof din po sila and heat resistant. Ito, tingnan ko lang to. Kasi ito, parang pang travel size to, yes, no? 60 ml capacity 60 ml, tapos ilalagay mo sa loob. Correct? Yes po. Pero nag-wonder ako do, Dimples, kasi dalawang magkaibang set of products. Meron siyang pang baby at pang travel. Bakit yun yung mga naisipan mo? So yun po yung mga trending ngayon. Kasi yung mga tao po, mahilig po silang mag-travel. And aside from that, pwede po nilang magamit yung mga items in yung everyday po na use. Pwede rin po sa office, sa school. Ayun Nakita po. rin natin to kasi kakaiba din to dahil hindi to pang travel, pero pang kusina kasi ito ay silicone spatula. Yes po. Pero ito hindi siya pwedeng i-personalize. Pwede din po siyang i-personalize. So, pwede po nating lagyan yung handle po niya ng mga names. Yes po, ang sayings, ganyan. Heat resistant po siya, kaya very safe po to use when cooking. Talaga? Yes, and preparing food po. Naka-partner din po siya dito sa baby feeding set. So, di ba pag nagpe-prepare po tayo ng food, yan din po. Set mo? Ito pong set, 3-piece set po siya. May kasama na po siyang bib. Tapos, meron din po siyang spoon and bowl po. 550 pesos po. Personalized na siya. Pag may marang inaanak, bibinyagan, pwede mo nang ipangregalo. Di ba? Yes po, ito namang mga bags mo sa iba mga travel essentials. So, ayan magkano naman. naman? Yung mga travel, yung mga crossbody bags po natin, 1,550. Naka-personalized din po siya. So, pwede po nating ilagay yung name, yung design na gusto po natin. Pwede rin pong images. And also yung logos po, pwede rin pong ilagay. So, iba-iba sila ng font, ha? Yes. Marami kayong font. At saka sabihin ko lang sa'yo na may dahilan ba't ganito. Napaka-thoughtful ng pagkakagawa niya para hindi siya nagsislip. Yes po. Ayan o. Alam mo yan, bilang meron kang matakaw na ilyo. At dahil dyan, very interested ako, Shai. Please tell everybody saan namin kayo pwedeng makita, saan pwede mag-order. Okay po, so available po kami sa lahat ng selling platforms po. And then pwede nyo rin po kami makontakt sa Facebook and sa Instagram. I-search nyo lang po yung Wooden Dreams PH. So andun na po lahat ng items namin, pati leather app, pati yung Silicrafts, ito po yun. Andun po lahat, Wooden Dreams PH po. Ang ganda. Ang galing, Mami Chiki, meron ka ng bag dito. Maraming salamat, Shira ng Wooden Dreams PH. Thank you very much, Shira. Thank you so much po, sir. Okay. Maraming sa salamat aming po. pagbabalik, guess who's here? Makikisayawan, kantahan at kulitan sa atin ang P-pop girl group na Dion Live. Ayan, tuloy-tuloy lamang po ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning kasalo ang Good Morning, Kapatid!
mga kapatid. Yan yung sina Clara, DK, Jordan, and Ella, o mas kilala bilang Dion. At ang kinanta nila ngayon lang ay ang kanilang newest single na pinamagatang Paulit-Ulit. Good morning sa inyo mga kapatid. Ay, paulit. Ano ba kasi yung paulit-ulit? Ano ba yung paulit-ulit dito sa kantang to? Yung feeling po. Okay. Parang po siyang song about someone na nag-look up sa mga idols po nila. Like someone. Or crushes. Yung mga paulit-ulit mong hiling. Ang tagal ko na. Ilang taon ka na ba kasal, Maui? 15 years ako rin 21. Bakit ngayon ko lang narinig ulit yung salitang yun? Ano yung feeling nun, di ba? Masaya. Masaya ba? Si Justin na lang yung crush, panibagong crush. Okay. Eto tanong ko, yung paulit-ulit, yan ba ay magandang bagay o hindi magandang bagay? Yung song po na paulit-ulit is actually a bittersweet song. Ayun ang gusto ko. Sometimes maganda, sometimes It's because it describes the feeling of having a crush on someone, pero at the same time, hindi mo kasi sure kung ano po feelings niya for you back. Ganun kayo, Justin? Di ba hassle yun? Medyo hassle po yun, syempre. Kasi hindi maamin eh. Hindi mo maamin. May pinagdadaanan yung kapatid ko. Hindi ko alam. Narelate ko po. Pero yun po, at the same time, it's a sweet song kasi it also gives you the feeling na parang, yes, and parang love is such a good thing to feel. Kasi parang, love can only make you feel some kind of things, like killing. Kasi yung mukha ni Maui. Bakit ba? Bakit ba? Love is such a good feeling. Nakita mo pala ako. Oo. Anong tawag sa fandom ninyo? Tali. Bakit tali? Hindi tali? Tali. Actually, tali. Bakit tali? Kasi po parang naniniwala kami sa Red String na meron tayong para sa atin talaga na isang tao. And yung talis po, connection po siya namin sa kanila. Ang lalim nyo! Thoughts po namin to during the night. Oh my God! So kahit po magtangle po yung tali, at the end of the day, kami pa rin po ng talis ang Ay, cute! Ang special, I'm sure, ng tali ngayon na nafe-feel nila coming from me. Grabe yung appreciation. Ano ba yung relationship ninyo? Kayo ba'y friends dati? Or hindi kayo makakilala? Nag-form kayo ng group na ngayon close na kayo? Paano? Kwento. Leader na yun. Nag-audition po talaga. Ito po, talaga best friend ko po talaga siya. Since maliit pa po. Tapos ito po, nakita ko po sila sa sa social media lang po talaga naganap po ng mga mag-audition. Ako po kasi unang nag-audition. Lahat po kami nag-audition po sa company po namin. Kasama po namin yung boy group, which is yung first one. Yes. Tapos po, nagkaroon po doon ng mga evaluations, hanggang nagkatanggalan, tapos kami na lang po yung natira. Kayong taling-taling na kayo sa isa't isa. Oo nga po. Di ba pag mga groups, meron kayong mga positions, yung mga parang roles na ginagampanan sa grupo. So kayo, ano yung role ninyo? Before, leader po. Pero before po, inaano po kasi namin maging versatile po kami na group na at kaya pong... We want to explore po individually na kaya po namin kumanta individually, dance. So, para mag-grow din po kami. Para wala pong... Pero po dati, main rapper, main dancer. Tallest member po. Main vocalist, tapos leader po. Yun po yung roles namin. Pero now po, we're just trying. May awards kayo last year sa P-pop? Tell us more about that. Yes po. Yes po, meron po. Very overwhelming po yun kasi parang katulad po nung parang sinabi po ni sa isang award show po na parang, if you question why I have this award, don't worry, I question too. Kasi gano'n po yung nararamdaman ko. Kasi syempre po lahat naman po ng P-pop idols na kasama po namin sa P-pop industry, parang deserve po namin lahat yung awards na yun. So, pero overwhelming din po kami kasi na-recognize po kami na gano'n. So, yun po. Alright. Yung mga napapanood natin yan, yung mga training sessions. Diba? Bigat din. Gano'ng kadalas kayo nagte-training? Every day po. Parang si Jess, everyday din nagtatrabaho. Hindi lang ako sumasayaw talaga. Pero ano pa mga dapat nating abangan sa Dion?
And syempre po guys, hello po, kami po ang Dion, kami po ang P-Pop Girl Group. And if you want to know more about us, pwede po syempre, pwede nyo po kaming i-follow sa aming mga social media sites at www.facebook.com/firstoneDion. And syempre, pwede nyo pong panoorin ang aming mga music videos sa aming official na YouTube channel, which is First One Entertainment Official. Yes, and sa mga abangan sa aming group, Tally, stay tuned kasi ang promise namin sa inyo na hindi na kami mawawala this year. Yeah! And babawi kami. Continue to more release songs. more songs, yes. Wow! 2024 is going to be big for Dion. Yes! Sana next time bumalik kayo, sumayaw naman. Dahil yes! Ang galing niyo sumayaw. Grabe. Dun sa mga clips. Maraming salamat sa pagbisita, Dion. Thank you po. Thank you. Congratulations dahil mahal na mahal niyo sila. At mahal nila kayo. At ito naman po, may nanalo na sa ating Kagumokha Ko Selfie Contest. Congratulations naman. Ayan, may slime. Okay, Michelle Montialto. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong loan. Congrats! Yes! And that is it para sa ating Fun-Time Monday. Spread happiness namin po mga kapatid. Isang makabulong umagang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Ngayon sa balita na naka-inspire ng mga kwento, yan, at marami pang iba. Kasama yung Fave Morning Kasalo, ito ang Good Morning Kapatid! What you said, thinking about you every day. You and I walking in the hour, baby. I always die, it's not fine. Cause now wishing you would be mine every time you come back. Sa isang